Okay, mga kababayan, especially sa mga Pinoy youth sa Manila, Davao, Cebu at sa abroad, sa Toronto, Sydney, Dubai, LA. Imagine ha, habang nagpapasikat ang baha sa Metro Manila dahil sa flood control na 1 trillion pesos ang nawawala. May rally na nag-o-offer ng 100 cows sa langit para ma-cleanse ang corruption. Grabe, di ba? Parang biblical rose session against the kawatan sa gobyerno. At sino ang leader nito? Si Vice President Sara Duterte na hindi natatakot magpunta sa Japan para sa OFWs. Habang ang iba ay nagtatago sa aircon ng Malacanang. Ako si Lan, ha? Your hashtag walk with Lan. Voice for the Kabatan at OFWs, ha? From Quezon City streets to Riyadh di Sherto. Today, sa ilang mga minuto na ito, tayo'y magda-dive deep sa Vice President Sara rally, ha? Ngayong September 2025. Prayer rallies laban sa korupsyon. Bakit ito matters sa youth jobs at OFWs, ha? Remittances. At paano si Inday Sara tunay na laban para sa atin. Hindi ito fact-based tayo. Fact-based tayo mga kaibigan, tulad ng hashtag walk with Lan. May konting satire, kwento mula sa totoong Pinoy struggles at balanced look ha, sa issues mga kaibigan. Pero si Sara, she's the sharp knife cutting through dito sa mga politikong pulpul na ito. Kung you are a Gen Z sa Caloocan fighting for labor rights at millennial OFW sa Edmonton sending 200,000 remittance na nawawala sa Kurakot, hit that like button. Okay. Hit that like button mga kaibigan. Subscribe for weekly Pinoy political takes. Sarap. Thank you. At i-comment your city ha. Shout out sa mga taga Hong Kong at Jeddah at share sa mga FB groups nyo. At para sa mga OFW sa US, UK, Canada, Australia, send super thanks ha. Yung $5 mo, ito na yung tulong sa youth creators like me na hindi nakaka-abroad. Tara, let's walk this. Hashtag walk with Lan. Mga bro, medyo inubo tayo sa Davao noong September 21, 2025, martial law anniversary. Vice President Sara supporters roasted 100 cows as offering to the heavens laban sa corruption. Ayun, nag-viral Ay, nako. Okay, pero yung mga kinondem po ito for animal cruelty. Pero hello, bakit naman animal cruelty? Yung 1 trillion pesos na nawawala sa fake flood projects, yun ang totoong massacre sa mahihirap. Nako, isang OFW nga sa Dubai, si Mang Tony, nagpadala ng $1,000 monthly para sa anak niyang college sa Angeles City. Pero dahil sa kurakot, delayed yung scholarship, nako, divine intervention para sa secure at prosperous Pilipinas mga kaibigan. Okay. Kritiko sabi bakit hindi human-centric? Oo, valid. Kasama sa rally, yung prayer for justice, hindi lang spectacle. Pero compare sa Luneta and sa rally, ang anti-corruption daw pero walang Marcos resign. Nasigaw. Bakit? Takot na si Sara maging presidente. Okay, parang tukmol na rally, loud, pero walang bite. Habang si Sara is bangag sa action mga kaibigan. Punong-puno ibig sabihin. Ayon sa Wikipedia, pro-Duterte rallies in Cebu at Davao called for Marcos accountability without ousting Sara. Unity against vested interest para sa youth at sa Pasig at Makati. Ito yung model, bold na bakbakan, mga kaibigan. Okay, shout out sa mga United Arab Emirates at Qatar. Kayong OFWs, kayo ang tunay na rally heroes. Super thanks. If you are watching from there, your support fans more content like this. Like at subscribe para sa yan. .
Ayun, pasensya na po kayo ha. Medyo napuputol eh. Ba't kaya ganun? Ayan. Kape muna tayo. Sarap. Thank you. Okay. Oh, direct to the point na tayo. Mga kabataan, 20 million Gen Z voters sa 2028 elections or more, ha? Pero bakit tayo nag-struggle? Unemployment sa 10% para sa 18 to 24 years old ayon sa PSA 2025 data. Si Jenny 22 sa Cebu City, graduate ng IT pero nag-apply sa 50 jobs. Wala. Bakit? Budget para sa youth training, nalunod sa confidential funds na 1.2 billion pesos lang para kay Sara pero audited at transparent. Unlike yung Marcos unaccounted billions. Parang pink movement. Youth rally, cute, pero walang teeth. Sara, she's pushing for labor rights. Bills na pro-youth, like better freelance protections para sa gig economy. Okay, kritiko say Sara's impeached for fund misuse, pero fact check, House probe showed her funds went to DepEd programs, education for 28 million youth per New York National Youth Commission stats. Para sa mga millennials sa Taguig, ito yung hard hitting, hindi pork, puro service. Sa mga taga-Canada at Australia, your remittances, biruin mo yon, 2.5 trillion pesos yearly, fund these fights. Pero nawawala sa kurap. Okay, comment down below, anong youth issue sa inyong city? Share sa friends sa Italy, mga kaibigan. Okay, OFW sa 2.2 million kayo dyan sa Middle East alone. Nagpapadala kayo ng 800 billion pesos yearly. Pero new laws like higher taxes and remittances, grabe, no? Si Sara sa Tokyo Rally, September 2025, listen to OFWs. Direkta ko laban sa corruption na affects deployment fees. Okay, kwento mula sa X. Isang OFW sa Riyadh, salamat kay Vice President. She's our voice sa Japan events. Okay, yung iba nagrarally sa Luneta, pero walang OFW rep. Parang lechon crocodile. Without the bite, anti-Sara says, bakit abroad siya habang baha rito? Pero, her trips build alliances for OFW protections like versus Saudi abuses per Inquirer. Pero para sa mga kababayan natin sa Saudi Arabia at Kuwait, si Sara ang tunay na alay. Shoutout sa Japan at South Korea viewers. Super thanks from your boost ad revenue para sa more OFW stories. Subscribe at i-bell for notifications. Ayan. Okay, stick tin si Tatay Digong sa Dutch prison. Ayon kay Sara sa Melbourne Rally June 2025. Pero bakit daw kinidnap ng ICC? Mula Hague protest, Sara led chance for release. Philippines withdrew from ICC under Digong. Okay? To protect sovereignty. Yung critics natin, crimes against humanity, HRW reports 841 drug killings since Marcos ongoing issue, pero Digong's war reduced crime 30% per PNP data. Gen Z sa Baguio had this affects your future. International meddling sa elections. Pernica warnings on Chinese interference. Sara's fight para sa independent PH. Okay, para sa mga United Kingdom at Germany, your diaspora voices matter. Comment your take, mga kaibigan. Okay, 100 election incidents, 20 deaths since 2025. PNP data, youth sa Cagayan de Oro, bakit risky mag-volunteer? Dynasty's black fresh leaders. Sara, anti-dynasty advocate, pushing for reforms. Critical link her to violence, no direct ties, unlike rising hits under current admin. Isang student activist sa Iloilo, Sara's rallies inspires us to fight safe. Humor vote buying, parang Black Friday sale pero walang returns. Shout out sa mga taga-France at Netherlands. Your OFW remittances fight this violence like if this hits home. Okay, UNICEF 2025 poll, Youth Want Action on Climate. Baha sa Maynila. Yung mga health natin, mental health post-typhoon. Job Sara's matatag agenda. Focus on education, health for 30 million youth. Flood control budget, nalunod na sa corruption. Critics says underfunded. Fact,
or 125 billion pesos DepEd push for slash infra budgets. Para sa mga taga New Zealand at Sweden, super thanks para sa Global Pinoy Unity. Okay, fast-paced tayo mga kaibigan. 81% Gen Z sa social media for political information per studies. Cyrus expose direct, relatable, fake news parang spreads fast, hurts more. Both sides spreads disinfo, but Sara calls for accountability. Youth in Bacolod use this for 2025 votes. Okay, wrap mga kaibigan, OFW sa Honolulu fighting remittance taxes. Youth sa General Santos versus poverty. Sara's rallies unite versus as balance. Acknowledge divisions but her leadership bridges. Okay mga ka-walk with land, recap tayo ha. Vice President Sara rallies, Davao prayers, Tokyo OFW stands, Hague fights, ay laban para sa clean government, youth jobs, OFW rights. Hindi perfect, pero credible at action-oriented versus empty shouts. Hey, balance tayo ha, corruption sa lahat, pero Sara's the one pushing divine at practical change. Para sa mga kabataan sa Kalamba, Imus at OFW sa Milan, Kuala Lumpur, Honolulu, like if you are inspired. Subscribe for more Taglish takes, no? Comment your rally story, shout out sa Iceland at Vietnam. Share sa groups sa Belgium at Indonesia. At please super thanks kahit $2 from US, UK, Canada, Australia viewers. Ito yung game changer para sa mga creators na tulad ko na hindi makaka-abroad pero fighting for you. Tara, walk together para sa better Philippines. Salamat, God bless. Mula Manila to the world, #WalkWithLang at #Sara2028. Mabuhay ang Pilipinas.